No? Magandang umaga, tanghalian, hapunan, gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, kakilala at hindi kakilala. Nandito po tayo sa Philippine Time Zone sa araw na ito, 25 ng Oktubre 2023, Miyerkules po. Kailangan pong magsalita ako ngayon, makita ninyo nang sa ganun po hindi dapat itago ang katotohanan at liwanag. Hangarin ko sa pagpapahayag na ito, iparating ang hindi pa masyadong napag-uukulan ng pansin ng bawat una-una Pilipino at nilikha na may kinakilalang Diyos, maging anuman po ang relihiyon na kinasasaniban. Isa lang po ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, isa lang ang katotohanan. Panahon na upang kapag tayo nakatayo sa katotohanan, matibay, may lakas, at may patutunguhan. Ang kaalaman pong ito ay nasulat na. Mag-continue ka lang, papunta yun sa yung camera. Hindi yan sa akin. Excuse me, kasi pumuti. Wala na akong makitang image. Okay lang yan. Kahit ganyan. Wala, yun na, hindi nga kaya yung ano niya. Pasensya na po sa counting pagkakahinto ng pag-focus ng camera. Kailangan po ang katotohanan galing sa langit, hindi po galing sa lupa. Dahil dito sa lupa, meron pa po kaunting kadiliman. Huwag na tayong labis na mag-aral sa mga aklat na matutungo lamang po sa pagdebate at wala tayong kahinatnan. Pagtuunan ninyo ng pansin, meron po tayong tinatawag na kalendaryo, Gregorian calendar, dahil nga po ang pangalan may kasaysayan kung sino yan. Ang kalendaryo may mga pangalan ng araw, buwat linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, balik uli sa linggo. Ang hindi po natin napapansin yung numero kung saan nasa itaas ng araw na may pangalan. Kailangan po may numero dahil sa pasimula, ang paglikha po ng lahat ng bagay, hindi po gumamit ng ganyang mga pangalan. Numero po, unang araw, ikalawa, ikatatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito, balik sa unang araw, hanggang sa paulit-ulit walang katapusan. Dahil po ang mundo natin, umiikot ng walang katapusan sa kanyang sarili, umiikot din, umiinog sa araw ng walang katapusan. Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Ang pagbibigay, galang, ay nasa pagsunod. Ang pagsunod po, hindi yung bulag na pagsunod, kundi sumusunod tayo dahil alam natin tama, totoo. Narito na po, hindi po to take or eat or leave it. Binigay na nga po eh. Gusto natin mapalapit sa Diyos na hindi natin nakikita. Eh di, ang sinabi niya, if you love me, follow me. Eh nag-uutos po ang Diyos na magpahinga sa ikapitong araw. Eh pinagdidebatehan kung ano yung ikapitong araw dahil dyan sa kalendaryo na yan at mga iba't ibang nasulat. Wala naman pong kaibahan. Ang Diyos ang nagbuo ng ilang araw sa tinatawag na isang linggo. Buhat sa una hanggang ikapito, balik na naman po sa ikapito,
Bagamat ang bilang ng buwan kung ilang araw, isang taon kung ilang araw, na ipapahayag na, malinaw na po yun. Ang mahalaga, alamin natin na hindi tayo makakabuo ng isang taon kung hindi tayo nagsimula sa tamang araw. At ang tamang araw, ang Diyos ang nagpahayag. Yung mga pangalan ng araw sa isang linggo, huli na po yan. Ipinatong lang nila sa dati ng tumatakbong bilang na buhat sa una hanggang ikapito. Hindi po baliktad. Kaya hindi magkita-kita ang kaisipan dahil nga po wala naman pong kaalaman ano ba yan nangyari sa pagbilang. Sa paglikha ng lahat ng bagay, wala namang sinabi sa unang araw ginawa ng Diyos, Lunes yun, ito ang nangyari. Sa ikalawang araw na Martes yun, wala pong ganun. Hanggang sa ika-6 na araw, wala pong binabanggit na ito Lunes, Martes. Wala pong ganun. Numero lamang po. Malinaw po yun dahil ang Diyos perfecto. Sa bilang ng kanyang mga ginagawa, wala pong tsamba. Kaya tayo, gusto nating ipakita, mahal natin ang Diyos, sumunod tayo na hindi nagdududa. Kung ano man ang mga gawain natin sa ibang araw, gawin natin. Sinabi, buhat sa paglubog ng araw kung saan man kayo matatagpuan hanggang sa muling paglubog ng araw. Ang tao po, likas na may angking alam. Sa maliit na alam, lalong naging rejector. Ini-ignore. Pag tayo ignore ng mga nilikha ng Diyos, mapunta tayo sa pagiging ignorant. Huwag naman po. Ang ikapito po, bilang na. Sabi nila, iba naman ang bilang ng oras, araw, buwan, noon at ngayon. Wala pong kaibahan. Nandito pa rin tayo sa isang planetang Earth o mundo. Ang tao nag-iba-iba sa paraan. Mga indicators po, mga marking, labeling, counting. Pero ang pangyayari, walang pakialam ang tao dahil naging tao tayo, ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay na yan. Sumunod tayo sa salita ng Diyos, hindi sa tao. Walang tao makapagpapaliwanag kahit isang salita ng Diyos. Dahil ang nagsalita, yun ang may alam. Yung nakarinig, wala pong alam yan. So, paano natin makita ang mga kasunod pang pangyayari sa iba't ibang salita ng Diyos? Di sundan natin. Hindi naman mahabang pag-aaral po. Nandiyan nakasulat na po kahit anong lengguwahe po yan, iisa lang yan. Ang dila ng tao, isa lang. Ilan po ang lumalabas na salita? Hindi mo mabilang. Yun din po. Ang mukha ng tao, may nakita na ba kayong taong nakaharap at ang mukha nasa likod? Wala po. Kaya ganito ang itsura natin dahil malinaw naman ginawa tayo in the image and likeness of God. Ang Diyos ba natin ang mukha nasa likod? Hindi po. Ang salita niya, baluktot, hindi po, diretso. Kaya pagbilang, diretso. Ano ang nauna? Salita o pagbilang? Hindi nga po yan ang pag-uukulan eh. Ang Diyos ang gumawa niyan. Kung anong nasa isip niya, nabilang na. Paglabas sa bibig, nabilang na, may kasunod na salita. Dahil kung walang salita, anong halaga ng numero? Kung puro salita, walang numero, saan mapupunta yung salita? Madinaw po yan. Hindi po tayo nililito ng Diyos. Anak niya tayo, mahal niya tayo. Panahon na upang tanggapin natin ang hindi naman tayo inuutusan eh. Karamihan nga ng salita ng Diyos. Kung, ibig sabihin, kusang loob po. Hindi tayo tinatakot. Pag hindi ka nagsimba sa araw na ito, sa impyerno ka. Ay, hindi po Diyos na nananakot ang Diyos. Diyos ng pag-ibig po yan. At sa nagmamahal, kailangan ka ba bang takutin para mahalin mo ang isang nilikha o ano pa mang maganda para sa iyo? Hindi po. Ang pagmamahal bukal.
puro. Dahil ang Diyos puro. Ang salitang Sabat po, hindi atin yan. Salita yan ng mga taga-Israel, Hebrew po yan, Israelite. Ang mahalagang tandaan natin, huwag yung salitang Shabbat, Sabat, Sabado. Ang tandaan natin, ikapito. Magtanong, nasa libro ba yan? Malinaw po dahil pagkatapos ng Diyos sa ika-6 na araw na paglikha, sumunod agad po ang ikapitong araw dahil siya mismo tinakda niya ang ikapito banal para sa kanya, magpahinga at tinanaw ang lahat ng ginawa niya at doon nakita niya at siya ay labis na nasiyahan, pinagpatuloy ang kasiyahan, in-enjoy po, nakasulat. God stopped doing and working on that day. He set apart, blessed the 7th day as a day of rest. Wala nang ginawa, hindi dahil napagod. Hindi na po siya lumikha. Pinabanal niya ang araw dahil siya ang unang nag-observe ng Sabat sa lupa, sa impapawid sa langit, hanggang kailan po mawawala na ang kautusan na iba, pero ang tungkol sa ikapitong araw, hindi po mawawala. Malinaw nga pong pagkasulat. Mahal ng Diyos ang tao, ayaw niyang masira. Ang makina pag sobrang gamit, breakdown, bago repair, maintenance. Ganon din ang makina ng katawan. 6 na araw, paspas. Pero maganda na ng isang araw. 6 ang binigay sa atin, punong-puno tayo ng kasiglahan. Gusto ng Diyos sa ikapito, siya naman ang kaabalahan natin. Siloso ang Diyos natin, siya ang nagpayag. Ako silosong Diyos. Bakit siya siloso? Kasi mapagmahal eh. Ang taong walang selos, walang pagmamahal yan. Yung sobrang selos, laso na po yan. Ang Diyos hindi. Nagselos siya, binakuran tayo sa buhay para wag na tayong lumabas sa araw na ikapito. Hindi niya naman na sinabi na ito, dito kayo sa ganitong reliyon, ligtas kayo. Diyan, wag dyan, apo yan. Wala pong ganun ng Diyos. Gawin lang kung ano nasusulat. At wag umasa sa salita ng tao. Nagugulat nga po sa dami ng mga sinalita ng Diyos. Bilang tao, siya nagpayag. Ako, ang Diyos na nasa katawang lupa na tinatawag ninyong Jesus Christ. Nagsalita po siya pagkahaba-haba, pagkarami-rami nung nasa lupa siya. Ang nakakagulat, may grupo po at lumalaki sila sa ganitong pananaw. Kayo po ba, kung kapiling nyo ang Diyos na tao, nagsasalita, makikinig lang po kayo manonood? O may alam naman kayong kakayang magsulat? May papel naman noon. Yung pong mga original na kasama ni Jesus, lahat po yun may sinulat. At yung mga kasunod pa, lumaki na lumaki ang grupo. Nagsusulat po yun. Nasaan na yung mga sinulat nila? Umabot lang po ba sa 66 books? Maawa tayo sa sarili natin. Hindi po ganyang kalimitado ang kaisipan ng Diyos. Sinabi nga ni John the Revelator, if all the books were compiled, the earth will not be able to contain it. There is no end in writing books. Tapos ang pag-aaralan natin, 66 books lang. Hindi po, huwag kayong magalit kung sino man kayo. Buksan po ninyo ng konti ang pananaw. Search the scriptures, for in them you will find power. Nandoon po yun. Bakit? Ay, hindi po ako nais na sakit ng damdamin. Mahalin natin ang salita ng Diyos. Man does not live by bread alone, but from the word of God. 66 lang po ang kinakain ninyong kinalalagyan ng word of God. Hindi naman sinabi ng Diyos kainin niyo yung 66 lang. Wala pong binilang. Ang sabi niya, give us this day
our daily bread. Kasama po doon ang kaalaman. Nauna ang day. Ang day po, hindi yung bibilang ka ng 24 oras. Ang day po, buhay. Inuna ng Diyos, give us this day our daily bread. Aanin mo ang pagkain kung wala kang buhay. Kung may buhay ka na wala kang mang pagkain. Kaya nga po, kumain tayo ng salita ng Diyos upang mabuhay, hindi lang sa pisikal, kung hindi sa espiritual na walang katapusan. Pahayag ko po sa inyo ang isang katotohanan na hindi pa ninyo matatanggap. Pero utos ng Diyos, kapag ako nagdasal po, may dumarating kasagutan sa aking isip at sinusulat ko. May ilang panahon na rin po, mabuot pa, nang magpahaba ko ng buhok, itong dahilan, ako po, nag-iisang tao na nag-o-observe ng Sabat ayon sa gusto ng Diyos. Ikapitong araw po. Pilipino ko, nandito ako sa Pilipinas, Philippine Time Zone Sabat, Friday sunset, simula na po. Tama po yan, dahil nakasulat yan. Observe Sabat wherever you are, from sunset to sunset. Ang kasunod na katotohanan na hindi alam na marami, ang utos ng Diyos sa Sabat, ikapitong araw, ay hindi para sa Israel lamang po, kundi sa lahat ng taong nilikha niya. Saan po ba bumaba ang kautusan tungkol sa ikapitong araw o Sabat? Pagkakilala natin. Hindi sa Pilipinas, hindi sa Amerika, kundi sa bansang pinili niya, binuo niya sa tiyan pa yun, doon tinanggap ng mga tao dahil itinakda niya, nakasulat na bago pa lumabas ang salita. Hindi po mababago yan. Buhat sa langit, ang ikapitong araw ng pagsamba, bumaba direct sa bansang Israel, sa Jerusalem. Bakit doon? Nandun nga po ang Diyos bilang tao. Ipinakita niya anong ginagawa. Nagsalita siya tungkol sa pagsamba sa Diyos na hindi nakikita, na nasa langit. Malinaw po nakasulat sa Revelation 4:1-11. Again, I had another vision, and I heard a loud voice like a trumpet, saying, "Come up here, and I will show you what must happen after this." Agad naman po akong dinala ng Espiritu. Si John, nakarating sa langit, hindi physical, spiritual. Katawan niya nasa island of Patmos. Ang mga pinahayag niya po, binabasa natin. Hindi pa rin maintindihan ng marami. Ako po, tuwing one moment, sumasabay po ako sa paglubog ng araw sa Israel. Anong oras yun sa Pilipinas? Una tayo ng 6 na oras sa pag-ikot ng mundo. Kaya alas 12 ng hating gabi sa Pilipinas, sunset na po sa Israel, doon na po ako mag-start. Ano naman po ang kasunod nun? Pagbukas na ang Sabat sa Israel, bukas na po ang langit. Dahil doon nagsisimula Kasabay po yan. Bukas sa Israel, bukas sa buong mundo, bukas sa langit, baba, panaog ang kabanalan, at ang mga nasa espiritu na nakakaakyat. Hindi kinakailangan mamatay ang tao para maranasan ang karanasan sa espiritu. Binigay po yan sa akin. Napakaganda po. At tuwing makaakyat ako doon sa espiritu, punong-puno po ako ng regalo. Pagkatapos po ng Sabat na ito, nagsusulat po ako, volume na po, mga kaalamang hindi pa abot ng tao. Dahil nga po, nasa taas Huwag kayong mag-alala. Lahat kayo makakaintindi nito. Pagkukulang po ninyo, humarap tayo sa Diyos na tayo ay nothing. Huwag tayong something. May something tayo, hindi pa sigurado kung galing sa Diyos o sa kabila. If we are nothing, we have God, everything.
He will make us into a little something. At ang a little something sa Diyos, hindi na kaya ng tao. Ito po ang kahalagahan ng pagsunod. Kung may pagsunod, ang kasunod, maganda po. Dahil ang nag-utos nagsalita, ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang ibibigay sa tagasunod, yan ang salita ng tao. Kaya naman po itong mga sinasabi ko, hindi man mabasa ng iba, pakiusap po. Kayo muna, magpatulong kayo sa Diyos. Ito nga pong katayuan natin ngayon. Buot sa unang pahayag ng Diyos bilang Ama, nandun na po. Ikalawa, bilang anak, nandun na po. Ang ikatatlo, kasi ang Diyos laging tatlong bilang ng kanyang mga programa. Marami po yan. Ganyan sitwasyon. Bago siya umalis, nag-iyakan ng mga disciples niya. Nagpaliwanag siya malinaw kung anong gagawin niya sa itaas. At malinaw sinabi niya, iiwan ko sa inyo ang aking espiritu. Comforter, helper nyo. Nandito po. Ang Ama, hindi natin makausap ng diretsa. Ang anak, wala na ang katawang lupa. Ang salita na iwan. Iniwan nga ang Espiritu Santo. Kausapin natin. Ano ba yung Espiritu Santo? Nasusulat po sa John 16:13. When however the Spirit comes, who reveals the truth about God, He will lead you into all truths. He will not speak on His own authority, but only on what He hears and will tell you of the things to come. Marami pong katibayan sa Bible kung ano ang Espiritu Santo. Dito po tayo dumaan. Huwag tayong magmarunong. Huwag tayo umasa sa tao kung sino-sino ang taas ng ranggo, tanda ng pag-aaral. Huwag po. Balik tayo sa aklat na banal. Meron tayong Holy Bible, New Testament, meron Torah, may Bereshit, merong Quran, at marami pang mga gospel na ngayon po lumalabas na hindi kayang tanggapin dahil fantastic, super, incredible. Hindi po dapat iwasan yun dahil ang Diyos lahat super fantastic. Kaya natin ang Diyos ang magbigay ng liwanag. Kasi yan, ako enjoy na enjoy ako. Bakit? Ang pananaw ko tulad po ng isang movie. Buhay na buhay ang salita at paghiling. Ito nga po saan ba ako kumuha ng ganitong kaalaman? Hindi naman ako naglagalag o maghanap. Kaya linaw ang sinasabi ng Diyos Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Call to me and I will answer you. I will tell you wonderful, marvelous things that you know nothing about. It is the Lord who gives wisdom. From Him come knowledge and understanding. Malinaw po ito Marami tayong kaabalahan. Lahat naman po ng iniisip natin, nakakamit ng kamay natin. Pero malungkot po Dalawang paglalagyan natin. Na sa ayot sa gusto natin, kung tayo malilinya. Those who are good, must continue doing good. Those who are evil will continue to be evil. Ang salita ng Diyos, malinaw po. Jesus said, I'm coming soon, and I will bring my rewards with me to give to each one according to what he has done. May freedom tayo. Dito tayo luminya sa doing good. Reward. Doing evil. Punishment po yun. Hindi naman kailangan pang malalim mata sa pag-aaral. Dito nga sa lupa. Gumawa ka ng mabuti. Maganda ang babalik. Sabi ng iba, gumagawa ko masama pa rin. Siyempre, meron masama Hindi naman nakakakilala ng mabuti ang masama. Wala ang alam yan. Minamahal mo, hindi ka minamahal. Wala nga yung pagmamahal We can love because God first loved us. Tinanggap natin. Itong pagsasalita ko, hindi po to sermon. Kwento lang po ito. Wala akong power, wala akong authority.
Pero hindi po to take it or leave it. Huwag po ganun. Ang pagmamahal po, may puhunan. Dinidilig. Diligin natin pagmamahal sa Diyos. Nandito na mga aklat. Huwag po natin husgahan na aklat. Hindi pa nga natin nabubuksan. Know all. Conclude all. Last word na tayo. Patawarin kayo ng Diyos. Huwag tayong ganyan. Ang panahon, tulad lang po ng pag-ikot din ng mundo. Nandito na. Ang buhay, hindi na po pwedeng pahabain yan. Umiiksi nga yan dahil sa abuso. Pero kung gagawin natin ang utos na hindi naman mabigat, isang araw, lang tayo mabuhay. Sa loob ng isang araw, 24 oras yan. Buwasan mo ng 6 na oras pagtulog, 18 po. Gamitin natin, i-divide natin. Pero nauwi pa rin po sa dalawang klase ang tao. Nabubuhay para kumain. Kayod ng kayod para kumain. Kumakain para mabuhay. Yan. Bakit yan? Kumakain tayo material, mabubuhay. Kumakain tayo salita ng Diyos, mabubuhay. Pero yung sa kabila, yun na po. Kumbaga sa anumang bagay, kandila, nauupod. Masakit po yun. Huwag tayong ganun. Meron tayong freedom of choice. Malaya tayong pumili ngayon. Subukan ninyo. Magpahinga kayo ng 1 oras sa trabaho. Di ba maginawa? 1 oras pa yun. Ang hinihingi ng Diyos, 24 oras? Hindi ba laking ginawa niyan? Anong gagawin sa 24 oras pahinga? Matulog, mahiga, kumain, kumanta, Hindi. Hawakan natin ang banal na aklat, anumang aklat nandyan sa'yo. Buksan natin yung mga programa tungkol sa Diyos. Umawi tayo para sa Diyos. Huwag tayo mahiya, ano man ang sabihin nila sa boses. Lahat tayo maganda sa harapan ng Diyos. Kung meron man po kayong mga katanungan, ipadala lang po sa number na nandito. Inulat namin at dito po sa voice recording na to. Ito po palang studio namin, tinatawag na One Nature Studio, na lahat ng tunog, lahat ng object nakapalibot kasama po, malaya silang maririnig ninyo. Dahil ang gusto ng Diyos, katotohanan. Hindi yung pagagandahin ng studio para kung ano lang makita. Hindi po. Nandito tayo sa katotohanan. Kaya naman po, ang dasal ko, kung paano ko minahal ng Diyos hanggang ngayon at si Jane, ganun din po nawa, mahalin kayo. At siyempre, kapag minahal tayo ng Diyos, suklihan natin ang pagmamahal na hindi nasusukot sa material. Ang pagmamahal po, relasyon. At anong relasyon? Komunikasyon po. May komunikasyon tayo sa Diyos. Sa paanong paraan? Sa isip pa lang po, nakakarating na. Sa salita, nakakarating na. Lalo po sa gawa. Pansamantala po akong titigil dito. Dahil ang cellphone namin hanggang dito lang kakayahan. Maraming salamat sa Diyos, mga kaibigan sa Santo Angeles. At ngayon, si Jay nandito sa tabi ko. Thank you, madam.